Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Genesis 22:1-8. Sinubok ng Diyos si Abraham at tinawag siya. Sumagot si Abraham, "Narito po ako." Inutusan siya ng Diyos na dalhin ang kanyang minamahal na anak na si Isaac sa lupain ng Moriah at ihandog bilang handog na susunugin sa bundok na ituturo niya. Maagang bumangon si Abraham at isinama si Isaac patungo sa lugar na itinuro ng Diyos. Habang sila ay naglalakad, napansin ni Isaac na dala nila ang apoy at kahoy, ngunit wala ang korderong ihahandog. Tinanong ni Isaac ang kanyang ama, "Nasaan ang kordero para sa handog?" Sumagot si Abraham, "Ang Diyos ang maghahanda para sa kanyang sarili ng kordero para sa handog na susunugin, anak ko." Yan po sa Genesis 22:8. At nagpatuloy silang magkasama patungo sa bundok. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakataong makapag-aral ng iyong salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Turo mo kaming magtiwala at sumunod sa iyo gaya ni Abraham. Naway makita namin ang iyong pag-ibig at katapatan sa aming pag-aaral ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Si Abraham ay nakatanggap ng pangako mula sa Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ang katuparan ng pangakong ito ay dumating sa pamamagitan ng kanyang anak na si Isaac, na ipinanganak matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Sa Genesis 22, sinubok ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham sa pamamagitan ng pag-uutos na ialay si Isaac. Hindi ito dahil nais ng Diyos ang sakripisyo ng tao, kundi upang makita kung gaano kalalim ang pagtitiwala at pagsunod ni Abraham. Ang pangyayaring ito ay larawan din ng darating na gawain ni Hesukristo. Tulad ni Isaac na minamahal na anak, si Jesus ang minamahal ng anak ng Diyos. Ngunit hindi tulad ni Isaac na naligtas, si Jesus mismo ang naging handog upang iligtas tayo sa kasalanan. Sa ating buhay po, may mga aplikasyon na pwede nating gamitin base sa ating pong scripture. Una, ang pananampalataya po ay nasusubok. Lahat ng lahat ng mananampalataya ay dadaan sa mga pagsubok. Ang mga ito ay hindi palaging parusa, kundi pagkakataon upang lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, sumunod kahit hindi malinaw ang lahat. Hindi alam ni Abraham ang buong plano ng Diyos, ngunit pinili pa rin niyang sumunod. Tinatawag din tayo ng Diyos na magtiwala kahit hindi natin nakikita ang buong larawan. Pangatlo, ang Diyos ang ating tagapaglaan. Sa gitna ng pagsubok, nagpahayag si Abraham ng pananampalataya
Sabi niya, ang Diyos ang maghahanda. Kapag tayo ay nahaharap sa mga suliranin, maaari maaari rin tayong magtiwala na alam ng Diyos ang ating pangangailangan. At ang panghuli, ang Diyos ang dapat mauna sa ating buhay. Minsan, sinusubok tayo kung sino or ano ang tunay na pinakamahalaga sa atin. Ang Diyos ay karapat-dapat na maging una sa ating puso. Kaya nga, kapag hindi natin nauunawaan ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, maaari pa rin tayong magtiwala sa kanyang puso. Ang parehong Diyos na sumubok kay Abraham ay siya ring Diyos na naglaan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Dahil napatunayan na niya o pinatunayan na niya ang kanyang pag-ibig sa krus, maaari tayo magtiwala sa kanya sa anumang pagsubok na ating pinagdaraanan. Kaya nga po ang ating key verse ay makikita po sa Genesis 22:8. Sabi po ni Abraham, ang Diyos ang maghahanda para sa kanyang sarili ng kordero. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Tulungan mo kaming magkaroon ng pananampalataya na tulad ni Abraham at pagtitiwala kay Hesukristo na iyong pinagkaloob para sa aming kaligtasan. Sa gitna ng aming mga pagsubok, paalalahanan mo kami na ikaw ang Diyos na naglaan at hindi kailanman nagpapabaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.